Impossible. Ako ang marangal na Marquis ng Dingbi. Ngayon mamamatay na ba ako rito? Mag-ingat kayo, kamahalan. Anong ingay iyon? Isang kawan ng mga lobo. Bakit napakaraming lobo sa masuklam na lugar na ito? Isang babae. May kasama pang isang aso. Saang sulok ng mundo nang galing ang halimaw na ito? Akin ang lupaing ito. Kayong lahat. Lumampas kayo sa hangganan. Naghahanap kayo ng kamatayan. Pupugutan ko kayong lahat pati siya. Binibini, tumakbo kayo. Sila ang pinakamahusay na mandirigmang handang mamatay. Sino ka ba talaga? Bakit mo pinakikialaman ang hindi mo saklaw? Ang cute mo naman. Hindi mo kailangang malaman. Huwag kang lalapit. Kami ay mga kawal ng kabisera. Umalis ka. Walang hanggang pasasalamat, binibini, sa pagliligtas mo sa aking buhay. Maaari ko bang malaman ang marangal mong pangalan? Mabigat ang amoy ng dugo sa iyong katawan. Malapit ka ng mamatay. Huwag kang mag-alala. Ang pangil na ito ng lobong itim na bakal. Saan nagmula ang bagay sa iyong lid? Bigay ito ni Inang Lobo. Mula pagkabata, dala ko na ito. Dala mo na ito mula pagkabata. Kamukha. Napakamukha nga. Binibini. Sa butong balikat sa iyong likuran. Mayroon ka bang pulang tanda ng kapanganakan? Hugis apoy. Paano mo nalaman? Sapagkat ako ang iyong ama. Ikaw si Iwansing, ang tunay na panganay kong anak na babae ng Marquis ng Dingbi. 15 taon ang nakalipas dahil sa pataksil na pag-atake ng aming mga kaaway. Doon tayo nagkahiwalay sa manyebeng kaparangan. Ama! Tunay ngang kapareho ko ang amoy ng iyong dugo. 15 taon kitang hinanap, anak. Anak, labis kang nagdusa. Patawarin mo ako, anak. Tama na ang satsat. Nalason ka. Huwag ka nang umiyak kung hindi mamamatay ka talaga. Ituro mo ang daan. Saan mo ako dadalhin? Sa inyong lupain ng mga tao upang magpagamot. Mabuti. Mabuti kong anak. Singer. Sumama ka kay ama pa uwi. Mula ngayon, hindi na kita hahayaang apihin inuman. Walang makaapi sa akin. Taksu. Mauuna ka. Kamahalan, sa wakas ay nakabalik na kayo. Halos mamatay na ako sa pag-aalala sa inyo. Ay! Saan nanggaling ang mabangis na babaeng ito? Ama, kahit mabuti ang inyong kalooban sa pagpapasilong sa mga palaboy, hindi ninyo maaaring dalhin ang kung sinong pulubi at mabangis na hayop sa pangunahing bulwagan. Paano kung may masaktan siyang tao? Mga patay ba kayong lahat? Bakit hindi ninyo agad dalhin ang maruming mabangis na babae at hayop sa silid-imbakan ng panggatong? Napakatapang mo. Sino ang mga ngahas humipo sa kanya? Ginang Guang. Jiao Jiao. Idilat ninyong lahat ang inyong mga mata at tingnang mabuti. Siya ang tunay kong anak na si Xiao, na 15 taon kong nawalay. Ang tunay na panganay na anak ng bahay ng Marquis ng Dingbi. Yi Wansing. Kung gayon, nakabalik na pala ang ate. Tiyak na nagdusa ng gusto si ate sa labas. Nakakadurog ng puso ang ayos na iyan. Ngunit ngayong nakabalik na ang ate sa tahanan ng Marquis. Kailangang baguhin ang bisyo niyang uminom ng dugo at kumain ng hilaw na karne. Baka mapag-usapan tayo. At pagtawanan ng mga marangal na dalaga sa kabisera. Na walang disiplina ang ating tahanan ng Marquis. Tumigil ka sa ingay. Mabuti ang hangarin ko, Jiao. Nag-aalala ako sa iyo. Ano ba ang asal na iyan? Kahit naligaw ka man sa ibang lupain. Kapag nakapasok ka na sa pintuan ng tahanang ito, dapat mong malaman ang dangal, ranggo at wastong paggalang sa nakatatanda. Mga alituntunin. Mabuting asal. Sa loob ng kawan ng mga lobo. Ang mahihina lamang ang walang tigil na nangangaral ng katuwiran. Ang malalakas ay kapangyarihan lamang ang kinikilala. Aray. Kung sakaling matapon ang saang ito, mapapaso ang isang sapi ng balat ng asong iyan. Kapag nagwala at kumagat ng tao ang mabangis na asong iyan, may sapat akong dahilan upang ipapatay sa iba ang hayop na iyan. At maikakabit ko kay Yuansing ang paratang na pinakawalan niya ang aso upang manakit. Kakagatin ka ng halimaw na iyan. Mga kawal. Bilisan ninyo, hampasin hanggang mamatay ang ulol na hayop na iyan. Naghahanap ka ba ng kamatayan?
Yeah, eh. Bitawan ninyo ako. Sa loob ng kawan ng mga lobo, ang mababang lobong nangangahas magpakita ng pangil sa pinuno. Ay iisa lamang ang kahihinatnan. Mangangagat ito hanggang mapigtas ang lalamunan. Nasisiraan ka na ba ng bait, Jiao? Bitawan mo ang anak ko. Mga kawal, ipatupad ang batas ng tahanan. Gapusin ninyo ang walang pakundangang babaeng iyan. Huwag ninyo akong patayin. Ama, saklolo, iligtas ninyo ako. Mahal na Marquis, tingnan ninyo ang halimaw na dinala ninyo rito. Pagkapasok niya, pinatay na niya si Jiao. May batas pa ba sa tahanang ito ng Marquis? Nangangahas ka pang banggitin sa akin ang batas. Hindi pa ako patay. Sixing ang aking panganay na tunay na anak. Ang tahanang ito ng Marquis ay kanyang nasasakupan. Pinapalo lamang niya ang isang ampon na walang alam sa langit at lupa. Iyan ay makatarungan at naaayon sa langit at lupa. Mahal na Marquis, ngunit si Jiao ang inyong pinalaki mula pagkabata. At ano naman kung gayon? Sadya niyang itinapon ang kumukulong tubig. Akala ba niya ay bulag ako? Sa loob ng 15 taon, namuhay kayo sa karangyaan at yaman na para kay Xinger. Ngayon ay nakabalik na si Xinger. Hindi man lamang kayo marunong tumanaw ng utang na loob. Nangangahas pa kayong magbalak laban sa kanya. Matandang Li, ipabatid mo ang aking utos. Mula sa araw na ito, aalisan si Jiao ng lahat ng pribilehiyo ng tunay na anak ng tahanan ng Marquis. Hubarin ninyo sa kanya ang lahat ng seda at mamahaling kasuotan. Ilipat siya sa bulwagan ng Kyushui. Lumayas siya at tumira sa likurang bakuran. At si Madam Wang, ipagbawal ang paglabas niya ng 1 buwan. Bawasan ang kanyang sweldo sa loob ng kalahating taon. Ang susi ng tahanan ng Marquis ay agad na isuko. At pamamahalaan na ito ni Binibining Yuansing. Ha 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 ha. Taksu, umalis na tayo. Napakabastos. Tingnan mo ang hitsura niyang parang isinilang ng demonyo. Ano ang ipinagkaiba niya sa ligaw na asong umaagaw ng pagkain sa gilid ng daan? Tama ka riyan. Ayon sa balita, lumaki raw siya sa isang malayong at mabagsik na lupain sa pinakadulong hilaga. Ibig sabihin, itinuring siya ng Marquis ng Hilagang Kuta na isang kayamanan. Kung sa ibang pamilya siya napunta, matagal na sanang itinago ang isang ganitong barbarong walang modo. Ito pala ang tunay na anak na babae na nakuha ni Xiao. Walang nikatiting na asal. Mistulang mabangis na hayop na di pasibilisado. Ipagkakatiwala ni Xiao ang angkan sa ganitong basura. Tunay ngang nalilito na siya sa katandaan. Ang tinutukoy ng kamahalan ay, walang anumang pakinabang ang babaeng ito. Sumasambang nagbibigay galang ang sugo ng bidi. Ano itong halimaw? Sugo ng bidi. Ngayong araw ay piging sa pagtanggap sa inyo. Paano ninyo nadala sa bulwagan ang ganitong mabangis na nilalang? Ano ang inyong pakay? Hahaha, huwag kayong magtaka, kamahalan ng imperyong dayuan. Ito ang pulang apoy na demonyong tigre, rurok ng mga bundok na nalalatagan ng niebe sa bidi. Likas itong malupit. Walang kapantay ang lakas. Sinasabing walang sinumang makapagpapaamo rito. Nabalitaan naming sagana sa mga pambihirang tao ang imperyong dayuan. Mga mandirigma na tila mga ulap. Iniutos ng aking Panginoon na dalhin ko rito ang halimaw na ito. Kung may sinuman sa imperyong dayuan na makapagpapaamo rito gamit ang sariling mga kamay. Kusang loob na iaalay ng bidi ang 2 lungsod sa hangganan. Ngunit kung walang makapagpapasuko rito, ang maringal na imperyong dayuan ay malamang mauwi na lamang sa isang hukbo ng mga pulubing lasing at gutom. Kay tapang, napakawalang hiya. Protektahan ang karwahe. Bilis, harangan siya. Xinger, mapanganib, lumayo ka. Malaki nga ang katawan mo. Ngunit napakaliit ng tapang mo. Ni hindi ka maihahambing sa takswe ng aming tahanan. Ito ba ang sinasabi ninyong? Walang sinumang makapagpapasuko.
Dakila ang kapangyarihan ng imperyong dayuan. May mga mata nga ako, ngunit wala akong paningin. Buong puso kong inaamin ang pagkatalo. Mabuti, mabuti, mabuti. Makapangyarihan ang imperyong dayuan. May mga mata nga ako, ngunit wala akong paningin. Buong puso kong inaamin ang pagkatalo. Mabuti. Hahaha, Marquis ng Hilagang Kuta. Tunay ngang nagluwal kayo ng isang mabuting anak na babae. Nasupil siya ng walang patak ng dugo. Napayuko ang kakaibang halimaw. At naitaas ang dangal ng ating bayan. Ipahayag ninyo ang utos ng emperador. Ang tunay na anak na babae ng Marquis ng Hilagang Kuta, si Ye Wanxing, ay naglingkod sa pamamagitan ng banal na halimaw. Kaya siya ay marangal na itinatalaga bilang prinsesa ng mga hayop ng imperyo. Gantimpalaan siya ng 10,000 liang na ginto. At 1,000 munang mabubuting bukirin. Wala akong pakialam kung ikaw man ay prinsip o crown prince. Kapag pinukaw mo ako, kakagatin kita hanggang magsisi ka. Kung gayon, si Ye Wanxing ay tunay na pambihirang nilalang. Kung talagang alam niya ang nawawalang sining ng pagkontrol sa mga hayop, at gamitin iyon ng hukbo ng Hilagang Kuta sa larangan ng digmaan. Laban sa dakilang layunin ng kamahalan. Magiging napakalaking banta iyon. Ang sining ng pagkontrol sa mga hayop. Kasuklam-suklam na kalokohan. Hindi naniniwala ang palasyong ito na may sinumang makapag-utos sa sandaigdigang mga hayop sa pamamagitan lamang ng isang mababang ungol. At mapasusunod ang sandaigdigang mga hayop. Malamang ay may itinatago siyang espesyal na pulbos na nakapagpapalaya sa mababangis na hayop. Nagpapanggap lamang siyang makapangyarihan at gumagawa ng kababalaghan. Kung tunay ngang taglay niya ang pambihirang sining ng pakikipaglaban, bakit naman naiwala ng Marquis ng Hilagang Kuta ang kanyang anak noon? Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng kamahalan? Sisiyasatin ko ang tunay niyang pinagmulan. Kung talagang may kakayahan siya, kailangang putulin agad ang kanyang mga pangil. Ngunit kung isa lamang siyang hambog na walang laman, walang dapat ikatakot ang tahanan ng Marquis ng Hilaga. Kunin mo ang 15 tauhan ng bantay na balahibong itim. Ngayong hating gabi, salakayin natin ang tahanan ng Marquis ng Hilaga. Kamahalan, katatapos lamang ng piging sa gabi nang magtamo tayo ng malaking tagumpay. Sa panahong ito, gagalawin pa ba niya ang iyong anak? Sino bang nagsabing papatayin ko siya? Ang nais ko ay ilantad ang tunay niyang alas. Sabihin mo sa bantay na balahibong itim na huwag silang pumatay. Suriing mabuti ang lahat ng lihim niyang tinatago. Kung hindi na niya kayanin, baliin ninyo ang isang kamay at isang paa niya. Sapat nang hayaan siyang huminga. Susundin ko ang utos. May dagang nakapasok. Mabuti. Panahon ng igalaw-galaw ang mga buto ko. Nasa bubungan ang pakay. Bihagi ng buhay o lumpuhin ang kanyang mga kamay at paa. May mga nakatagong kawal. Mag-ingat. Ano ba ang demonyong iyan? Nagpapanggap na makapangyarihan at nagpapakalat ng takot. Ilang hayop lang ang hahadlang sa paglusob natin. Umalis kayo, umalis. Takswe, turuan mo sila ng leksyon. Dito, sino ang nagtatakda ng mga alituntunin? Sa ganitong kaagang oras, bakit napakaraming tao sa harap ng tarangkahan ng palasyo ng prinsipe? Ang aso ng mahal na prinsipe, tinuruan ko na para sa inyo. Huwag nang magpasalamat. Kamahalan, bigo po ako sa pagtupad ng aking tungkulin. Hindi tao ang babaeng iyon. Tunay siyang reyna ng mga halimaw. Ye Wanxing. Isa pala talaga siyang multo na ayaw mamatay. Lesiu. Kung sa tahanan lamang ng Marquis, maaari pa sanang palampasin. Ngunit naglakas loob pa siyang pumunta sa akademya upang manggulo. Huwag kang mag-alala, munting kapatid na Jiao. Nag-utos na ang mahal na prinsipe. Ngayon, tiyak na ipapahiya natin siya sa palaruan ng mga kabayo. Isang babaeng bukid mula sa ilang nalupain. Talaga. Akala mo, dahil marunong kang gumamit ng pulbos na nagpapasunod sa mga halimaw, maaari ka nang maghari-harian. Panoorin mo kung paano ko siya ilalagay sa kahihiyan. Binibining. Ang taksi na ito ay isang itim na kabayong alay mula sa mga lupain sa kanluran. Napakabangis ng ugali nito. Maliban sa inyo na tagapagpaamo ng mga halimaw. Walang sinuman sa aming akademya ang naglakas loob sumakay rito. Subukan ninyo. May mali. Pinakain ang kabayong ito ng napakabagsik na gamot na nagpapawala sa katinuan. Kapag may sumakay rito, siguradong magwawala ito at mawawala ng kontrol. Marahas nitong ihagis ang mga ngabayo. At yuyurakan hanggang mamatay. Sana'y maging giniling na laman ang kahihinatnan niya. Ikaw na buhong, lumuhod ka sa harap ko. Ah! Tao pa ba siya? Isang suntok lang at napaluhod niya ang gintong kabayo. Dahil sabik na sabik kayong manood ng palabas. Bibigyan ko kayo ng palabas na hindi ninyo malilimutan.
Ano ang nangyayari? Bakit nagsisiraan ng bait ang mga kabayong ito? Saklolo! Wag mo akong yurakan. Anak ako ng ministro ng pananalapi. Tulungan mo ako, Kuya Lixian, tulungan mo ako. Hindi ko kayo papatayin. Ngunit ipararanas ko sa inyong mga hamak kung ano ang tunay na takot. Nagsisigawan at nagsitakbuhan sa takot ang lahat. Ngunit ang binatang ito ay nagsabi na walang bahid man lamang ng takot sa kanyang mga mata. Tanging tapang at bangis ng gutom na lobo ang naroon. Hindi man lamang siya tumingin ng mabuti. Maganda ang iyong paningin. Para kang gutom na lobong nakaligtas sa taglamig sa lambak ng mga lobo. Kumain ka pa ng mas maraming karne. Lumaki kang malakas at matatag. Huwag mong bulagin ang sarili mo sa pagtitig. Huwag mong sayangin ang mga matang iyan. Marquis ng Hilaga. Marquis ng Hilaga, may napakalaking magandang balita ako sa araw na ito. Nais ko itong isang guni sa iyo. Biglang hayagang hinamon ng prinsipe ang lahat. May masamang mangyari. Hindi ko alam kung anong magandang balita ang hatid ng mahal na prinsipe. Nais kong humiling ng pahintulot. Ihiling ko ang pag-aasawa kay Yuansing, ang lehitimong anak ng pinuno ng Bidi. Ang kasintahang ayon sa batas ng korona. Paano naging nararapat ang isang ligaw na lumaking taong bayan na maging asawa ayon sa batas? Sa pagkakataong ito, aakyat pa ang mansyon ng general ng Bidi sa langit. Hindi ito isang simpleng kasal. Ito ay sa pilitang paglulunok at pag-agaw sa sandata ng hukbo ng mansyon ng general ng Bidi. Ama! Ako na po. Hindi mo na kailangang magpanggap. May amoy ka ng pakana at tusong plano. Nakakasulasok, parang nasusuka ako. Ikaw? Ano ang sabi mo? Hindi mo ba ako naunawaan? Ang sabi ko, sa kapatagan. Ikaw na maputing balahibo at magulo ang anyo. Ay isa lamang huwad na lobo na nagkukubli sa dilim at gumagawa ng pakana. Wala kang ang karapatang makipagkasundo. Akala mo ba kapag nagbalat ka ng balat ng dragon? Matatakpan na niyon ang tunay mong pagiging walang silbi. Sobra ka. Mangahas kang mandunggol sa harap mismo ng mahal na prinsipe. Yi Wansing. Dahil naawa ako sa iyong naging ambag sa mansyon ng pinuno ng Bidi. Binigyan kita ng mukha. Mangahas kang mandunggol sa harap mismo ng kamahalan. Akala mo ba hindi kita papatayin? Nagangalit ang galit ng mahal na prinsipe. Patayin ako. Ikaw. Guardia. Hindi ako magpapakasal sa isang walang silbi. Lalong hindi sa isang walang silbing nais akong gawing tabak sa kamay niya. Ama, ang piging na ito ay napakabaho na. Umuwi na tayo. Kapatid, talagang matibay ang loob mo. Sa piging ng 100 na bulaklak, pinahi mo ng todo ang mahal na prinsipe. At ngayon, may gana ka pa ring lumingon at makipaglaro sa asong iyan. Kung ayaw mo noong nakaraang beses na tuluyan ng madurog ang iyong binti sa ilalim ng kabayo, maaari kong ipaulit kay Taksui. Huwag mo akong binubuska. Akala mo ba talaga lulunukin ng mahal na prinsipe ang sikmurang ito? Kalahating buwan na ang nakalipas. May kaunting kaguluhan sa hangganan ng Bijiang. Kaya sa bulwagan ng hukuman, buong lakas na iminungkahi ng mahal na prinsipe. Na personal na pumunta ang ama upang siya sa atin ang depensa sa lupain ng kamatayan. Ano ang lupain ng kamatayan? Isang napakahirap na lupang kamatayan, madaling ipagtanggol at mahirap sakupin. Lumaon ng 10 araw sa kabisera si ama. Ni isang liha man lang ay hindi nakabalik. Kapatid, ang iyong mapagmataas na pinaghihirapan na tahanan. Baka hindi na siya makabalik. Ningning na kapatid na babae. May nangyaring malaking sakuna. Ano? Mabilis na ulat mula sa unahan. Ang pinuno ng mansyon ay nakulong sa lupain ng kamatayan kasama ang 100,000 hukbo ng kaaway. Hindi ko alam kung bakit. Ang mga kabayo ng ilang dosenang libo ng hukbo ng Bidi ay sabay-sabay na nagkasakit at nanghina sa loob ng isang gabi.
Nanigas ang apat na paa na parang putik. Kahit tumayo ay hindi na makabangon. Wala nang kakayahang kumilos ang hukbo. Naging buhay na pakain sila ng hukbo ng kaaway. Lahat ng kabayo ay naparalisa. Kapalaran! Ito ang ganti ng langit sa kawalan mo ng paggalang sa mahal na prinsipe. Itikom mo ang iyong maruming bibig. Ang mga kabayo sa kapatagan ay napakatatag. Imposibleng sabay-sabay magkasakit at manghina ang ilang libong kabayo. Sa iisang gabi lamang, sabay-sabay silang nanghina. Ito ang tapat na bantay ng aming ama, na lumusot sa tiyak na kamatayan upang lumipad pasulong. Ang tanging bakas na nadala pabalik ay ang damo ng mahinang buto. Ningning na kapatid na babae. Ano iyon? Isang lasong damong tumutubo sa bidyang. Sa tao, halos walang epekto. Pero sa mga kabayo, napakabigat ng tama. Kaya naman nanlalambot ang lahat ng apat na paa. Sa malubhang kaso, tuluyang bibigay ang mga laman loob. Hindi ito karaniwang salot sa kabayo. May naglagay ng lason sa mga pagkaing kabayo. Paglalason. Ang padalang kumpay na ito para sa hilagang hangganan ay inilaan ng kagawaran ng pananalapi. Ang ministro ng pananalapi ay tauhan ng mahal na prinsipe. Ginoong gwapo. Upang makapaghiganti sa iyo ang mahal na prinsipe. At upang pahinain ang kapangyarihang militar ng Marquis. Nangahas silang pakialaman ang kumpay ng mga kabayong pandigma. Paano nila nagawang gawing biro ang buhay ng 100,000 kawal? Sa putikan ng kapangyarihan. Ni hindi sila makapapantay kay Ginoong gwapo. Ihanda ang mga kabayo. Sa utos ng langit at sa pagpapala ng tadhana. Ipinababatid ng emperador. Sa ganitong utos ay winika ng emperador. Si Marquis Xiao ng Hilagang Bayan ay nagpabaya sa pamamahala ng hukbo. Kaya sinalanta ng salot ang mga kabayo at suplay ng hukbo. Nalagas ang mga kawal at bumagsak ang mga general. Nagitngit sa galit ang emperador. Inuutusan si Xiao na magbantay sa lupain ng kamatayan at doon hintayin ang parusa. Ipinagbabawal sa lahat ng kagawaran sa kabisera ang kusang pagpapadala ng mga kawal upang tumulong. Nagpalabas pa ng isa pang kautusan ang emperador. Inuutusan ang tagapangasiwa ng Siyam na pintuan na agad isara ang lahat ng pintuan ng lungsod. Ang lahat ng nasa tahanan ng Markis ng Hilagang Bayan ay ipinailalim sa pagbabawal na lumabas. Walang sinuman ang maaaring lumabas ng lungsod kahit isang hakbang. Nagbigay ng utos ang mahal na prinsipe. Kung handang lumuhod ang pinunong bayan sa labas ng silangang palasyo ng 3 araw at 3 gabi. At magsumamo sa awa ng mahal na prinsipe. Marahil ay maaari pa niyang ipagtanggol ang Marquis ng Hilagang Bayan sa harap ng emperador. At iligtas man lamang ang buo niyang bangkay. Kalokohan! Ito ay pagtatangka ninyong paslangin ang isang tapat na lingkod. Kay tapang ninyo. Nais bang maghimagsik ng tahanan ng Marquis ng Hilagang Bayan? Ikaw. Nangahas kang saktan ang sugo ng emperador. Ek! Lubos nang isinara ang lahat ng pintuan ng lungsod. Ang paglabas ngayon ay pagtataksil sa utos ng emperador at kamatayan ang kaparusahan. Pagsuway sa utos ng emperador. Sa ilalim ng aking mga alituntunin. Buhay o kamatayan lamang ang pagpipilian. Walang kautusan ng emperador. Hindi tayo ililigtas ng emperador. Ako ang sasagip. Binibining. May kautusan ang emperador. Ang buong tahanan ng Marquis ng Hilagang Bayan ay ipinailalim sa pagbabawal na lumabas. Dinala mo ang ilang taong ito. Na buong sandata sa pintuan ng lungsod. Nais ba ninyong maghimagsik? Buksan ang pintuan. Lalabas ako ng lungsod. Ha 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 ha. Buksan ang pintuan. Mukhang hindi pa nagigising ang pinunong bayan. Ang hilagang pintuan ng lungsod na ito ay walang kautusan ng emperador. Ni isang langaw ay hindi makalilipad palabas. Li Cheng-en. Dugot pawis ang ibinubuhos ng Marquis ng Hilagang Bayan sa hilagang hangganan. Hindi lamang ninyo kinumpiska ang mga suplay ng pagkain. Pinigilan pa ninyo ang mga dagdag na kawal. May natitira pa ba kayong malasakit sa bayan ng Imperyong Dayuan? Ang bayan ng Imperyong Dayuan. Iyan ang dapat alalahanin ng emperador at ng mahal na prinsipe. Ang tanging alam ko. May utos ang mahal na prinsipe. Kapag nagtangka si Ewansing na sa pilitang pasukin ang pintuan ng lungsod, patayin siya ng walang pakundangan. Ewansing. Pinapayuhan kitang bumaba na lamang ng maayos sa iyong kabayo. At pumunta sa silangang palasyo upang lumuhod at humingi ng tawad sa mahal na prinsipe. Ikaw ay nag-iisang nakasakay at may hawak na sibat. Akala mo ba, sa ilang ligaw na hayop mong kasama? Mabubuwag mo ang pintuang yari sa itim na bakal na tumitimbang ng 10,000 jin. Nag-iisang kawal at nag-iisang kabayo. Binibini. Ano ang ginagawa ninyo? Takpan ninyo ang inyong mga tainga.
Mangkukulam. Anong kababalaghang sinasabi mo? Magpakawala ng mga palaso. Pakawalan ninyo ako. Ano ang nangyayari? Yumanig ba ang lupa? Kagalang-galang na Tenyente General. Makinig kayong mabuti. Anong ingay iyon? Mga kabayo. Puro mga kabayo. Bilisan ninyo, harangin sila. Saklolo. Huwag mo akong tapakan. Halimaw. Binibini. Ang lungsod na ito. Nabihag na ang lungsod. Zhang Hu. Narito ang inyong tauhan. Kasama ang mga tauhan. Tipunin ninyo ang lahat ng kabayong hindi nalason. Pagkatapos, magtungo kayo sa imbakan ng palay ng palasyo sa labas ng lungsod. Kumpiskahin ninyo ang lahat ng pagkain at kumpay na itinago ng prinsipe. Binibini. Mga kabayo at palay ito ng maharlikang sambahayan. Ito ay pagtataksil na maihatol na kamatayan. Ngayon na. Sila ang sasagip sa aking ama. Sasagip sila sa mga kabayong pandigma at pagkain ng hukbong dingbe. Pinuto ng prinsipe ang daan ng kaligtasan ng aming angkan. Kung gayon, puputulin ko rin ang kanyang huling alas. Ang sinumang humarang sa akin. Mamamatay. Humanda sa pag-alis. Opo. Mga kapatid. Sumunod kayo sa binibini. Tumulong tayong iligtas ang Marquis. Pumatay. Ang Marquis. Mga kapatid, hindi na natin kaya. Pilay na ang lahat ng kabayong pandigma. 3 araw na rin kapos ang pagkain at kumpay. Kapag nalaman ng kaaway na wala na tayong kakayahang kumilos. Araw-araw silang nang iinsulto sa bungad ng lambak. Kung magpapatuloy ito, kahit hindi tayo mamatay sa labanan, mamamatay naman tayo sa gutom. Ang kabiserang lungsod. May balita ba? Wala. Lahat ng espiya nating ipinadala upang humingi ng saklolo ay pinaslang ng mga taga-Bidi. At bukod pa roon, sinasabing wala talagang balak ang korte na sagipin tayo. Palihim na ipinahintulot ng prinsipe na kubkubin nila ang lambak. Para sa sariling kapakinabangan ni Xiaoqi. Isinugal niya ang buhay ng 100,000 kawal ng hukbong dingbe. Ako si Xiao, kahit maging multo pa ako, hindi ko siya kailanman patatawarin. Sino kayo? Tumigil kayo. Isang hakbang pa. At magpapakawala kami ng mga palaso. Pumasok na ang mga taga-Bidi. Sino? Ako ito. Xinger. Bakit ka narito? Ikaw. Mag-isa kang dumating. Hindi lamang ako. May dala si Zhang Hu na 3,000 malulusog na kabayong pangmaharlika at pagkain. Nakatago ang mga iyon sa itim na gubat, 20 li sa labas ng lambak. 3,000 kabayong pangmaharlika. At pagkain. Binibini. Nagpadala ba ng mga kawal ang korte? Walang tulong mula sa korte. Ako ang bumuta sa tarangkahan ng lungsod at umagaw sa mga kabayo. Ako rin ang sumalakay sa imbakan ng palasyo at kinuha ang pagkain. Nang agaw ng maharlikang kabayo, nang hulimbat ng pagkaing pangpalasyo. Singer, nawawala ka na ba sa katinuan? Ikaw lamang. Paano mong nalusutan ng mag-isa ang pagkubkob ng 100,000 kawal? Pagkubkob ba ang tawag ninyo roon? Isinama ko si Taksui at ang pangkat ng mga lobo sa labas ng lambak. Kalahating oras ang nakalilipas. Pinapasok ko ang makamandag na ahas sa tolda ng kanilang taliba. Pinangagat ko sa mga lobo ang tali ng kanilang tirador. Sa ngayon, marahil ay abala sila. Sa pagkuha ng mga bangkay ng mga bantay na pinatay ng ahas. Isang tao na nakapamamahala sa mababangis na hayop. Ang pilit na bumuta sa hanay. Sa harap ng 100,000 kawal. Isa siyang halimaw. Tama na ang daldal. General Wang. Ipasa ang kautusan. Iwan ng mga kapatid ang mga pilay na kabayo upang magsilbing pain. Agad tayong lumusot sa bangin sa kanluran. Sasalubungin tayo ni Zhang Hu sa gubat ng Hefeng. Ngunit, binibini. Landas ng kamatayan ang bangin sa kanluran. At naroon ang pinakamahuhusay na kawal ng Bidi. Ngayon, iyon ang tanging daan tungo sa buhay. May mga lobo. Pinasok na ng mga lobo ang kanilang kampo. Huwag kayong magsitakbuhan kung saan-saan. Bumuo ng hanay. Saklolo. Papangyarihin kong mag-ingay si Taksui at ang mga lobo sa silangan. Agad tutungo sa silangan ang pangunahing hukbo ng Bidi. Sa kanluran, ay magiging hungkag ang depensa. Magaling na estratehiya, magkunwaring salakayin ang silangan, sa kalusubin ang kanluran. Wang Ming. Ipasa ang kautusan. Lumusot sa pagkubkob. Opo.
Ilabas ninyo ang Marquis. Bilisan ninyo, mga kapatid. Wala nang 3 li ang layo sa bangin ng Hefeng. Nasa unahan si General Zhang. Mag-ingat sa likuran. May kautusan ang mahal na prinsipe. Ang Marquis ng Dingbi ay nakipagsabwatan sa kaaway at nagtaksil sa bayan. Karapat dapat siyang mamatay ng 100 ulit. Papatayin kita. Ama! Ama, magising ka. Singer. Ama, huwag kang matulog. Uwi kita sa kabisera. Hahanapin ko ang aking guro upang iligtas ka. Walang silbi. Iyon ay pulbos ng daigdig ng mga patay. Si Xiaoqi, ang hayop na iyon, ay sadyang nagmatigas upang kitlin ang buhay ko. Zhang Hu, Wang Ming, dinggin ninyo ang kautusan. Mula sa araw na ito. Ang makakita sa sagisag na ito ay para na ring kaharap ang inyong Marquis. Lahat ng kawal ng hukbong Dingbi ay susunod sa utos ni Iwansing. Ang lumabag sa kautusan ay pupugutan ng ulo. Susunod ang inyong abang kawal. Hawakan mo ito. Anak, alam kong nais mong agad durugin ang prinsipe hanggang maging laman puti. Ngunit hindi maaari. Pinutol niya ang tanging daan ko sa buhay. Lilipulin ko ang buong angkan niya. Hindi mo kayang paslangin ang 100,000 kawal ng imperyo. Kapag naghimagsik ka, ang 100,000 kawal ng hukbong Dingbi, at ang buong angkan mo sa kabisera, bata man o matanda, ay lilipulin hanggang sa kahuli-hulihan. Singer, anak, matuto kang sumalakay na parang lobo. Mahal na Marquis. Sa bisa ng kalooban ng langit. Ipinagbabatid ng emperador, si Xiao, Marquis ng Dingbi, ay naghangad ng parangal at sumulong ng walang pahintulot. Dahil dito, nalagay sa panganib ang buong hukbo. Ngayong siya ay namatay. Inaalis sa kanya ang titulo ng Marquis ng Dingbi. Isa uli ang sagisag ng hukbong Tianlang. Ito ang banal na utos. Yi Wansing. Hindi mo pa isusuko ang sagisag ng hukbo. Maraming salamat. Sobra kang mapagsamantala. Hanggang buto na lang ng Panginoon, hindi pa rin malamig. Tatatakan pa ninyo ng kasalanang wala naman. Ang hudyat na ito ay ipinagpalit ng Panginoon sa kapalit ng buhay. Sino ang mga ngahas gumalaw? Hindi pwedeng ibigay ang nakakatandang binibini. Zhang Hu, umatras ka. Nasabi na ito ng inyong lingkod. Hindi pwedeng suwayin ng hukbong Dingbi ang atas ng emperador. Ang anak na babae ng taksil, si Wansing, ay tumatanggap ng atas. Aba, marunong ka rin palang umintindi. May ipasasabi ang kanyang kamahalan ang prinsipe sa iyo. Wala na ang lobong walang pangil. Ni aso, di mo pa mapantayan. Umatras ka. Hindi kailanman para sumuko. Kundi para kagatin at putulin ang lalamunan mo. Nakakatandang binibini. Kumain ka muna. Basta narito pa tayo. Darating ang araw. Tiyo Zhang. Wala na ang hudyat. Patay na rin ang aking ama. Hindi na darating ang araw na iyon sa mansyon ng Dingbihaw. Mabuti. Tunay ngang hindi na darating ang araw na iyon sa mansyon ng Dingbihaw. Ay. Ate, ang itsura mo na parang asong pinatay sa bagyo, nakakaawa naman. Kung alam ko lang sana. Bakit pa ako nakipagbanggaan sa kanyang kamahalan ang prinsipe? Xiaoqi. Ikaw na hayop. Ikaw ang may kasalanan. Zhang Hu. Umatras ka. Wala na ang pananggalang ng hukbong Dingbi. Ang kaunting palabas mo na nakakatakot kuno. Hindi naman nakakalabas ng singaw. Nasabi ko na. Kukunin kita. Kamahalan. Ang aming Panginoon ay hanggang buto na lang at hindi pa rin malamig. Paano ninyo maisisisi ang ganoong pangahas na salita? Tumahimik ka. Yi Wansing. Ipapakasal kita sa silangang palasyo. Ngunit hindi bilang pangunahing asawa. Ikaw na anak ng taksil na hinatulan. Angkop ka lang maging kalaguyo ng kanyang kamahalan. Ang anak na babaeng si Iwansing na may sala. Nais pumasok sa silangang palasyo bilang kalaguyo. Ang tanging hiling ko ay iligtas ninyo ang hukbong Dingbi. Isang lobong nalagyan na ng ngipin. Sa wakas, marunong ka ng sumunod. Sa araw ng pag-aasawa mo. Makapagbibigay ba ng kapatawaran sa 12 dating general ng hukbong Dingbi? Papasok sa silangang palasyo upang uminom ng baso ng masayang alak. Hayaan mo silang makita na lubos akong nagpapasako. At tuluyang iwaksi ang pag-asa nilang manlaban. 12 sugat ang kawal. Sa harap ng 3,000 gwardiya ng silangang palasyo, ano pa bang gulo ang kaya nilang pasiklabin? Mabuti. Gusto kong makita ng buong daigdig. Paano dinurog ng aking kamay ang mga buto mo? Pagkaraan ng 3 araw. Malinis na papasukin ang silangang palasyo. Nakakatandang binibini, sinusubo mo ba ang sarili mo sa apoy?
Pumayag ka ng maging kalaguyo. Ang 12 dating general na iyon ang iiwan mong tagasunod, hindi ba? Sila ang lalabas para bantayan ang tarangkahan. Napakalaki ng silangang palasyo. Napakalawak ng silangang palasyo. Napakarami ng mga tarangkahan. Natatakot akong makatakbo ang mga kalat ng masyadong mabilis. Xiao Yunsi, nakahanda ka na bang isuot ang dragon na kasuotan? Mga tao, dalhin ang bagong nobya rito. Gusto kong paupuin siya sa harap ng lahat ng opisyal. Tulad ng aso, yuyuko siya at iinom ng alak para sa akin. Lumapit ka, Yuansing. Lumapit ka. Lumuhod ka at magbigay galang sa alak. Ano? Hindi mo pa rin batid na ikaw ay alipin. Subukan mong tingnan kung hindi ako makapag-utos ngayon din. Ipapapatay ko ang lahat ng nalalabing kawal ng iyong hukbong bidi. Ano ang ginagawa mo? Naghihimagsik ka ba? Mga kawal. Dakpin siya. Isara ang pinto. Akala mo ba, sa pagsara ng pinto ay mapapatay ninyo ako? Mga bantay sa labas, dinggin ninyo ang utos. Buksan ninyo ang pinto para sa akin. Durugin ang mga taksil na ito hanggang maging laman na lamang. Mga kawal ng bantay imperial, dinggin ang utos. May mga taksil na nagkakagulo sa silangang palasyo. Walang sinumang lalapit na walang pahintulot. Ang lalabag sa utos ay papatayin ng walang patawad. Xiao Yunsi, ang piping si ikasyam na prinsipe. Nangahas ka palang maghimagsik. Gonggong, talaga bang iniisip mong mangunyapit ako sa buhay dahil sa iyo? Lumuhod ka, hamak na basura. Alam mo ba kung ano ang pinakamarami sa loob ng silangang palasyo? Upang maipamalas mo ang dangal ng angkan ng emperador. Nag-alaga ka ng 500 mababangis na hayop sa likod na bulwagan. Ngayon, sa akin na sila. Saklolo, wag mo akong kagatin, umalis ka. Halimaw ka. Yi Wansing. Pinatay mo ako. Hindi ka palalampasin ni ama. Ang saksak na ito ay kabayaran sa mga kawal ng hukbong bidi na namatay sa lupain ng kamatayan. Ang saksak na ito ay kabayaran sa kabayong pandigma na nilason mo hanggang mamatay. Huwag mo akong patayin. Nakikiusap ako sa iyo. Ako ang prinsipe tagapagmana ng isang imperyo. Ang huling saksak na ito ay kabayaran para sa aking ama. Kay tapang mo, ikaw na taksil, Yi Wansing. Bitawan mo ang prinsipe tagapagmana. Matandang hangal. Nilaso ng anak mo ang kabayong pandigma hanggang mamatay. Pinapaslang niya ng palihim ang general ng BD. Napakatibay ng mga ebidensya. Hindi ba mahilig kang magpalabas ng banal na kautusan? Ngayon, ako na ang magpapalabas nito para sa iyo. Mga kawal, putulin ninyo ang ulo ng babaeng baliw na ito para sa akin. Naghimagsik ang prinsipe tagapagmana. Napakatibay ng mga ebidensya. Matanda ka na. Panahon ng ibang masunuring tao ang maupo sa trono. Sa bisa ng utos ng langit, ipinapahayag ng emperador ang sumusunod, ang anak na babae ng general ng BD. Si Wansing ay nagkamit ng dakilang tagumpay sa pagsugpo sa paghihimagsi. Matapat at marangal. Siya ay itinataas bilang tagapamahalang general na tagapagtanggol ng bayan. Sa ngalan ng langit, siya ay magsasagawa ng paglilibot at pagsisiyasat. Taglay niya ang kapangyarihang mamuno sa lahat ng kawal at kabayo sa buong lupain. Ito ang banal na kautusan. Kamahalan. Hindi maaari kamahalan. Sa 100 taon mula nang itatag ang imperyong dayuan. Kailanman ay walang babaeng nakatalo sa isang general. Lalong hindi pa nagkaroon ng babaeng tagapamahala ng imperyo. Ito ay pamumuno ng inahin sa umaga. Ito ang hudyat ng malaking kaguluhan. Tunay nga, kamahalan. Masyadong mabagsik kumilos si Yi Wansing. Wala siyang kaunting paggalang sa seremonya. Paano niya mapamumunuan ang lahat ng kawal at kabayo sa buong lupain? Nakikiusap kami sa kamahalan na bawiin ang kautusan. Yi Wansing, ano ang balak mong gawin? Ito ang bulwagang gintong kampanilya. Pamumuno ng inahin sa umaga. Noong araw na nilusob ng silangang palasyo ang palasyo. Nang ang mga patalim ay nakatutok na sa inyong mga lid. Saka pa lamang kayo nagkaroon ng lakas ng loob. Bakit hindi ko makita ang mga ministrong mahilig mga tuwiran? Lumabas kayo at magsalita kung may lakas kayo ng loob. Mga taksil at suwail na hamak. Ikaw, gumagamit ka ng dahas upang baluktutin ang katwiran. Lakas lamang ang kinikilala ko. Ang kapangyarihan sa hukbo ng buong kaharian. Ay inagaw ko sa kamay ng hukbong naghimagsik gamit ang aking tabak. Nang patayin ang aking ama.
Kayong mga ministrong walang ginawa kundi hadlangan at samsamin ang suplay ng pagkain. Ngayon ay nangangahas kayong turuan ako ng mga alituntunin. Magsalita ka pa ng isang salita. At ipapakita sa iyo ni Taksui kung ano ang tunay na alituntunin. Mga minamahal kong ministro, kung wala kayong pagtutol. Kamahalan, General. Agarang ulat mula sa Hilagang Hangganan. Ang barbarong hari ng BD ay personal na namuno sa malaking hukbo ng General ng Hilagang Depensa at bumaba patimog sa ating lupain. 3 lungsod na sa ating Hilagang Hangganan ang sunod-sunod nilang nilusob. Wala nang pinuno ang hukbo ng Hilagang Depensa. Ano na ang nararapat nating gawin? Ang 12 veteranong General ng hukbo ng Hilagang Depensa ay kagabi pa nagmamadaling nagbalik sa Hilagang Hangganan. Kahit may 300,000 kawal ang barbarong hari, ang depensa ng lupain ng kamatayan ay hindi sana guguho ng ganito kabilis. Ano ba talaga ang nangyari? General, hindi ba't ipinaglaban ng mga kawal ang kanilang buhay? Ang Taliban na dala ng BD ay hindi mga tao. Hindi mga tao, kundi mababangis na hayop. Mga halimaw. Hindi alam ng barbarong hari kung saan niya nakuha ang isang mabangis na halimaw. Mga mandirigmang elepante na sakay ng kabayo at balot sa mabibigat na baluti. At mga tigre na ang mga pangil ay kasinlaki ng mga burol. Pag naamoy pa lamang ng ating mga kabayong putik ang amoy ng mga mababangis na hayop, nangingilabot na sila hanggang sa mawalan ng kontrol sa kanilang katawan. Ang mga kawal ay tanging laman at buto lamang ang maihaharang sa mga yabag ng mga elepante. Kamahalan, kagagaling lamang ng dakilang hukuman sa isang pag-aalsa. Walang laman ang kabangyaman. Hindi talaga nararapat na muling makipagdigma. Sa palagay ng inyong abang lingkod, ang paglusob ng barbarong hari ay paghahangad lamang sa kayamanan. Kaya marapat lamang na agad tayong magpadala ng sugo na may dalang ginto, pilak at seda. At pumili ng ilang dalagang mula sa angkan ng hari upang ipakasal sa kanila. Ibigay sa kanila ang 3 lalawigan ng Yanyon bilang tanda ng ating sinseridad. Upang makamtan ang kapayapaan at mapayapa ang bayan. Tama po, kamahalan. Ang pakikipagkasundo ang pinakamainam na paraan upang mapangalagaan ang ating kaharian. Ipamigay ang lupain at ipakasal ang mga prinsesa. Hindi pa ako namamatay. Ngunit kung hindi tayo makikipagkasundo, sa loob lamang ng 3 araw ay kayang yurakan ng hukbo ng mga elepante ng barbarong hari ang lupain ng kamatayan. At dumiretso sa kabisera. General. Nangangahas kang manakit sa harap ng trono. Ipamigay ang lupain at ipakasal ang mga prinsesa. Ang aking ama, si Xiao, kasama ang hukbo ng Hilagang Depensa, ay ngumata ng mga ugat sa lupain ng kamatayan. Ibinuwis nila ang bawat patak ng dugo upang bantayan ang tarangkahan ng Hilagang Hangganan. Kayong mga walang silbing basura. Isang dikit lang ng inyong mga labi sa itaas at ibaba. At ipinapadala ninyo ang buhay ng mga kawal sa mga taga-BD. Kamahalan. Ano nga raw ang dala ng barbarong hari? Mga mandirigmang elepante at tigre. Mga kabayuhang sakay ng mga halimaw. Ha. Makikipaglaro kayo sa mga mababangis na hayop laban sa akin. Easy, karapat-dapat ba ang barbarong hari na makipagsabayan sa akin? Zhang Hu. Mababang opisyal, ihatid mo ang aking kautusang militar. Tipunin ang 100,000 kawal mula sa malaking kampo sa labas ng kabisera. Ako mismo ang mamumuno sa hukbo. Tumungo tayo sa lupain ng kamatayan. Makinig kayong mabuti, mga matatandang walang silbi. Sa talahuluganan ni Yewansing, walang salitang pakikipagkasundo. General, wala sa ating kontrol ang mga kabayo at pandigma. Paano tayo sasalakay? Kapag nakatungtong dito ang mga mandirigmang elepante na balot sa baluti. Kahit hindi maging giniling na laman ang 100,000 magkakapatid. Guguho naman ng lubusan ang ating hanay. Ha. Wala na bang tao ang imperyong dayuan? Si Xiao, ang matandang iyan, ay pinatay ko na sa pagpapahira. At ngayon ay isang dilaw ang buhok na bata pa ang ipinadala nila upang mamatay. Munting bata, huwag mong sabihing inaapi ko ang isang babae. Kung luluhod ka ngayon at susuko, masunurin mong hugasan ang aking mga paa at painitin ang aking higaan. Marahil ay maari pang iligtas ng iyong ama ang isa sa mga kawawa ninyong tagadayuan. Kung hindi, ang elepanteng pandigma ng matanda ay luluhod na lamang. Ngayon din ay wawasakin ko ang lupang ito ng pagkapahamak. Ang general ay lalaban na mismo sa kanya. Umatras kayo.
Delikado ang dakilang general. Hanap niya ay kamatayan, hahaha. Lahat ng hukbo sumunod sa utos. Pasulong sa bigat na ito. Gawin ninyong putik ang babaeng iyan. Pumatay. Nabaliw na ang dambuhala. Pumatay ang tigre. Saklolo. Salat na babae, anong hiwagang salamangka ang ginamit mo? Gagawin kitang durog na laman. Subukan mong makipagtagisan sa mabangis na hayop. Kaya mo ba? Ang dakilang general ay maringgal at makapangyarihan. Mabuhay ng matagal, mabuhay ng matagal. Mabuhay. Talaga bang nagpasya ka na? Nagpasya na ako. Naghiganti na ako para sa aking ama. Kalmado na ang hangganan. Wala nang saysay sa akin ang mga liko-likong pakulo ninyong mga tao. Hindi na ako interesado sa mga larong kapangyarihan. Kung sakali, pababagalin kita rito. Singer, ang lupain at langit na ito ay nakuha mo para sa akin. Kung nanaisin mong manatili, ang mundong ito ay maari mong pagsaluhan sa akin. Maaari kong buwagin ang harem. At ikaw lamang ang itatalaga kong reyna. Ang kalahating imperyo ng dayuan ay iyon na. Xiao Yunsi. Ikaw ay matalinong tao. Isa ring karapat-dapat na emperador. Ngunit para sa akin, masyadong maliit ang palasyong ito. Hindi ko gusto ang gintong kulungan. Hindi mahalaga kung ang kulungang ito ay yari sa ginto. O hinabi sa kapangyarihan. Ang aking tahanan ay nasa ilang. Singer. Mabuti na lamang at ikaw ang nagiging emperador. Huwag kang matulad kay Xiaoqi. Kapag nalaman kong inaapi mo ang matandang si Bijun. Kahit gaano pa kalayo. Babalik ako at babaliin ko ang liig mo. Naghiganti na ang matanda para sa akin. Patay na si Xiaoqi sa kamay ko. Bumagsak na rin ang mga barbaro. Ang libong hukbo mo ng Bijun ay maayos na maayos. Walang nangangahas na apihin sila. Tahimik ang lugar na ito. Higit na mas maaliwalas kaysa sa mabahong kanan ng kabisera. Dito ka na lang at magpahinga ng mabuti. Sino ang lumalabas riyan? Ikapito ng dakilang pari ng banal na hukuman ng 10,000 halimaw ng banal na lupain ng desyerto. Lumalapit upang magbigay galang sa kanyang kamahalan, ang prinsesang nakababatang Ginoo. Napagkamalan po namin ang tao. Ako ang anak na babae ng general ng bidi ng imperyo ng dayuan. Mahal na prinsipe. Ang karaniwang tao sa ibaba ay tunay na hindi naunawaan ang inyong kadakilaan. Ang tinatawag na general ng bidi ay isa lamang tagapagpalaki ng kabayo na kasama ninyo noong nasa ibaba pa kayo at dumaraan sa mga pagsubok. Ang namumuo at dumadaloy sa inyong katawan ay ang dalisay at pinakamarangal na dugo ng lahing maharlika ng 10,000 halimaw sa buong banal na lupain ng desyerto. Sa mundong ito, tanging ang dugo lamang ng hari ng 10,000 halimaw. Ang makagigising sa pinakapurong at pinakamarangal na tunay na dugo ng lahing halimaw. Tanging ang asul na matang iyon ng hari ng mga halimaw ang makapapawi sa lahat ng mga tuntunin. At makapagpapasuko sa 10,000 halimaw. Kamahalan, 18 taon na ang nakalipas.
Sa kaguluhan sa loob ng banal na hukuman. Nang mag-alsa ang mga taksil at maagaw ang trono. Nang ikaw ay mahulog sa mundong mortal na ito mula sa ulap na palasyo. Sa mababang antas na ito ng daigdig ng tao. Ngayon, maubos na ng mga taksil ang sinaunang halamang kahoy na sumusuporta sa banal na lupain. Ang trono ng banal na hukuman ng 10,000 halimaw ay 18 taon nang walang nakaupo. Sama po kayo sa amin pabalik sa banal na lupain. At bawiin ang dakilang kapangyarihang karapat dapat lamang sa inyo. Hahaha, lipat tayo sa ibang lugar para mangaso. May punto rin. Nagbalik na ang hari.